Network Entertainment. So what is your greatest strength in the workplace? My greatest strength is I'm flexible po, sir. So kaya mo mag-overtime ng mga 14 hours? Flexible po pero hindi po stretchable yung time ko dito sa workplace. Okay. And then why are you leaving your previous employer? It's just shit happens. Shit happens. Ayaw na lang aminin. So hello po sa inyong lahat at ang aking pong guest for today's episode is the one and only Charuth. Hello sa inyong mga rainbows. Rainbows ba kayo? Wala pa eh. Nagpapa-audition pa ako ng mga pangalan ng aking troll farm. Anong pangalan ng ng Tinatawag ko silang Chanaks. Kasi charot anak, Chanaks. Tama, actually, parang tama naman. Diba? Okay. Deserve nila yun. Maging Chanaks sila. Wala silang choice. Well, Wala. actually, may choice sila. Pinili ka nila. So pero Wala. Yun sila. Yun ang family masasamahan nila sa akin. Well, salamat. At finally, nandito tayo. Okay. Ilang beses na tayong nagkita sa comedy club with like stand-up and more on that later. And then sa mga events. So finally, andito na tayo. At kailangan rin natin sigurong magbigay-pugay sa iyong clavicle. Pakita mo naman yung clavicle mo siya. Kaya nga baka hindi nakikita. Pag umaangat po, sabihan nyo ko ibababa. Yan. So, kamusta ka today, sis? Okay naman, masaya ako ngayon. Ang dami kong pinagsama-samang schedule today. Correct, 'di ba? Tama 'yan dahil ikaw ay from the northern part of the hemisphere. Ang biyahe mo kailangan may itinerary. Tuhog na lang 'yan. Correct. So of course, I mean, we're gonna talk about your comedy. We're gonna talk about people you hate if you want. No, Sure. O sige, unahin natin. Kanino ka busit ngayon? And then of course, I want to talk about yung negosyo mo later kasi ito ay Bilyonaryo Channel. Ano pala to? Iba pala to. Iba pala to, no? Tips ba to para yumaman? Correct. So, first of all, I love your comedy. Feeling ko naman by now, parang immune ka na sa mga taong nagsasabi ng natuwang-tuwa sa comedy mo. Pero kasi, I think, ang gusto ko sa comedy mo is that while it is relatable, usually kasi, kunyari, pag stand-up comedian ka, meron kang, uy, cute yun parang na-experience yun ng mga tao tapos let me write about that. I think yung sa'yo is, hindi na papaisip yung tao na it's an unusual thing, pero ikaw talagang, hindi, dog showin natin yan. Kaya ako natutuwa sa kanya. Like, especially recently, yung mga host series mo. Oo nga. Talagang, as a host na nagsa-struggle sa mga paano ita-transition ang sunod na segment, 'di ba? Or yung mga host na talagang kailangan lang energy lagi. Like, at this moment, kunyari yung host era ng yung content, saan nang gagaling yan? Okay, yun dun sa hosting, parang naka-attend kasi ako ng mga events, so na-invite sa kasal reception. Events, yung comedy sa comedy. Correct. So, parang nakikita ko lang yun sa mga hosts lately. Tapos, actually, nabigyan din akong role na maging host. So, parang sabi ko, okay, sige, i-highlight natin dito yung mga minor na ginagawa para mapansin ng tao. Ayun. So, dun ko siya mas nahuhugot kung paano ko lang napapanood yung mga host. I love that. And so, yung relationship mo ba with inspiration, meaning every time may makuha kang idea, nag-iba ba siya from the time na nagsisimula ka pa lang mag-content to now, medyo expected ka na mag-content regularly? Oo nga, ngayon nga tinatry ko yung daily. Nang weekdays lang naman. Correct. Tinatry ko mag-daily. Pero laking difference na din. Dati kasi, pag may naisip akong idea, bukas agad na notes sa phone. Tapos sulat agad, kahit keyword lang. Tapos babalikan ko yun. Tama. Pero in-evolve ko siya na wag lang notes. Kasi minsan, naki-keywords ako. Di ko matandaan. Oh my God, diba? same. As in, meron akong tipong, meron na doon, like, meron ako isang note, childhood trauma ni Roderick Paulate. Ano yun? Sabi ko,
anong naisip ko nung mga panahon na to? Diba? Hindi mo expect na makakalimutan mo siya. So now, mas detailed kung Correct. paano ko i-acting. So sulat ko na yung sa notes. Tapos now, nag-evolve pa uli. Nagpasok na ako ng mga ka-brainstorm. So iba din pag may kabatuhan ka. Correct. Tapos para magbibigay sila idea, tapos ako na mag-iisip, okay, makaka-relate ako. May magagawa ako dyan. Yeah. Ako, ang favorite kong brainstorming partner now ay si ChatGPT. Actually, Oh my God. As in, sobra. ang ginagawa ko usually is, meron na akong premise, tapos like yung first 4 lines. Kasi usually sa first 4 lines, andun na yung game, andun na yung, ano na yung bali ng kwento. Tapos minsan pinapatuloy ko sa kanya. Tapos minsan, parang gusto ko sabihin, na-threaten, mas magaling ka pa sa akin! Baka siya na yung pumalit sa'yo. Diba? Pero like, Oo, nakaka-help nga. oo. Minsan, doon ako humihingi ng mga parang ano yung mga cliche movie scenes. Yes. Tapos doon ko gagawa na, okay, gawin natin. So, syempre, mas Hollywood yung isa-suggest niya. Sasabihin ko, okay, may Filipino version yan. Yun yung gagawin ko. So, mas inspiration nga yun nabibigay nun. Correct. And I guess, ang napapansin ko is, because nga, you've been doing content for how long? 4, 5 years? 2021, 4. Yeah, 4 years, 'di ba? Na parang kailangan mo rin talagang tignan yung paggawa ng content as in parang negosyo. Meaning pag nag-grow ka, kailangan mo rin lakihan yung parang brain power Oo. nung pag-churn mo ng ideas. Because tama ka, like, kunyari yung araw-araw, in order for you to sustain that, may mga times talaga na parang, ChatGPT, tulungan mo naman ako today. 'Di ba? Oo, iba pa rin pag nakakakuha ka ng help. Dati kasi parang akala ko, solohin ko na lang to, kaya to. Pero parang di din mag-grow yung business if hindi mo din papasukan ng mga tutulong din for Tama. that. So okay din pala na may tumutulong from time to time. Correct. I love that. And when you look back at like kunyari the last 4 years, na tipong yung comedy mo ang nagbigay sa'yo ng buhay na matagal mo nang inaatim. Diba? Like, how does that make you feel? Nakakagulat pa rin na dito pala mapupunta now at nandito pa rin pala until Yeah. now. So, parang lalo na sa content creators na world, parang di mo alam kung when titigil, isang cancelable na mangyari sa'yo, stop lahat. Isang may magawa ka mali din, tigil yung brand. So, parang di mo alam kung till when yung deadline matatapos tong work na to. And talagang yun yung nature of parang freelancing din, no? Parang minsan talaga, like, hindi natin alam kung meron pa tayong trabaho in 2 weeks. Diba? Kaya pag meron mga gig na nagbo-book like a month from now, 2 months from now, parang natutuwa ako kasi parang thank you, hindi pa ako babalik sa advertising. Parang ganyan May 2 weeks pa. Alam mo na kung till when ka buhay. Correct, diba? Pero like, kamusta yung relationship mo in terms of dealing with yung ganong uncertainty? Ako minsan ina-anxiety ako just thinking of like, oh my God, parang kulang tayo in the next 6 to 8 weeks ha. Kamusta ka with that? Di maiiwasan. Pero now, gumagawa din ako kasi sa sites din, business. Correct. So habang may pumapasok pang money sa pagko-content, parang ini-invest ko din siya at the same time sa business. Kasi ever since talaga, gusto ko mag-business. Benta. Gusto ko magbenta. Mas naalala mo bang naging earlier na ambition mo yung pag-business over entertaining? Oo naman. Wala talaga akong idea na papasok sa pag-entertain. Correct. Gusto ko talaga nagbebenta. Ima-market ko yung binebenta ko. Which is, parang kahit papano, may part naman. Correct. Sa Ito rin ngayon, naman nagbebenta yun. din tayo Yeah. minsan pag may Correct. brands. Ako naniniwala ako na a big part of yung pag-develop ng perspective mo as a comedian or as a writer, it kind of starts pag high school ka. Diba? So nung high school ka, ano yung mga kinokonsume mong parang content or TV shows na talagang amats mo yun ng malala? Okay, so since bata ako noon, Bubblegang, Correct. mga old comedy films natin, mga Dolphy, Babalu. Yan talaga kasabay ko yung lolo ko manood nun. Wow. So, makaluma talaga. And then sa international, mga Adam Sandler na movie. Okay, So, okay. Okay, mas nakikita ko na siya. Pero ang cute na sinabi mo na parang dahil sa lolo mo, parang merong dina-download sa'yo na
Diba? Oo. Type of humor. How do you remember yung mga ganong bonding moments nyo now? Ang galing kasi hindi parang lagi na nakakanood ako ng mga makalumang Correct. movies. Tapos sa kanya ako nakakakuha din ng humor. Yung mga simpleng comment niya, tatawanan niya yung part na yun. Bata ako noon. So, ba't siya tumawa doon? Okay. Parang isipin ko, nakakatawa doon. Okay. So, may pagka-slapstick din yung lumang Yes. comedy. So, ayun, natutuwa ko. Actually, dark ata humor ko tsaka slapstick yung mga ganun. Natatawa ko, may nadadapa, nahahampas. Kaya nga. So, yun siya. Okay. And then, so nung high school ka, like, you were watching Adam Sandler film. So medyo like throwback pa rin yun in a way, Diba? Kasi Oo. 90s ang kasagsagan ng kanyang, parang yun talagang the hits niya. Diba? Mahilig ako sa mga rom-com. As in, gusto ko lang rom-com or comedies. Ayun, ayoko na ng iba. Hindi ako mahilig sa yung romantic lang or sa thriller, lalong hindi. So, rom-coms, comedy. Ayoko rin ng thriller. Kahit hindi siya horror, yung kahit yung saksakan lang, patayan lang, parang, lalo pag nanonood ako sa sine, parang, Diyos ko, hindi nagbayad ba talaga ako para ma-stress? Hindi talaga. Tatatutin ko pa sarili ko. Trauma pa abutin ko dyan. When you were about to parang post na your first content, kamusta ka nun in terms of yung push and pull na parang ipopost ko ba to? Gagawin ko ba to? Mag-TikTok ba ako? Kasi ako meron akong ganun yung parang ang dami mong parang ito na ba? Tapos pag ginawa mo, oh my God, ito na. Can you take us back to that time na about to be the truth in front of us right now? 2021 siya, pandemic. College student ako noon. So, online classes. Tapos wala akong anything na ginagawa for online nun. As in, yung profile ko nun, yung mga SOCMED ko nun naka-off yung comment section. Wala akong pake talaga sa social media nun. Tapos yung kapatid ko, yun, nag-YouTube, yung mga make-up. Tapos bigla siya may sinabi. Mga make-up. Sorry. Baka masama. Mga make-up tutorial, gano'n. Okay. So siya nagsabi sa akin, may nagtatrend ngayon sa TikTok, which is dati yung TikTok, akala ko dancing lang. So may nagtatrend ngayon na parang comedy. So, try mo. Parang bagay sa'yo yung filter na to. So, yung filter na yun ay papangit ka sa filter na yun. Sabi niya bagay sa akin. From yung kapatid mo na nag-makeup, na sinabing bagay sa'yo itong pangit na fit. Medyo parang Mean Girls yung dynamic yung dalawa, no? Parang nailulubog ko pala yung kapatid ko. So, well, yun na yun. So, yun lang, may pinagawa siya. Tapos ko, sige, wait lang, tapusin ko lang to. Afternoon school, mga after 5 p.m. nun. So, school. Ginawa ko siya, tapos pinost namin sa TikTok. Tapos, overnight, nag-million views siya. So, gusto ata talaga nila humor. So, sabi ko, okay. So, may comedy pala dito. Tapos, doon na ako napasok na, okay, browse tayo dito sa TikTok. Doon ko na nakita sila Davo Conyo, Correct. Makoy Dubs. Dati nun si Spencer at Esnir, yung 2021. So, sabi ko, okay, so may nagko-comedy, may nagsiskits dito. So, may Hindi siya platform pala. makeup or sayaw-sayaw. Hindi lang pala siya dance tutorial at makeup tutorial. So, doon ko siya pinasok. Noon nag-trend, sabi ko, shit, sikat na ako sobra. 1 million views. Kala ko din ako makakalabas. Wala pala. Sinundan ko agad the following day. Wala pang 1,000 yung views. Oh my God. Pala yun? Ganon siya. And no, sa first few times mong pag sumabog ka, parang medyo nakakabaliw siya. No, na parang, ano yung last week? Oo. Diba? Saan napunta yun? Parang Correct. dumaan lang ba ako sa kanila? At yun nga, dumaan nga lang pala sa kanila. So, ganun pa rin siya till now. Every day may mga bagong content creators. Every day, every hour ata may bagong content. So, hindi talaga lahat kayo magsasabay. So, need mo talaga gumawa ng something para maging visible ka sa mga tao. Correct. Feeling ko it's one thing na, sumabog ka sa TikTok and get the millions of views. But it's another thing to be able to sustain it. Diba? Kunyari nga, 4 years ka na doing it. Ako like right around that time. Why do you think parang people have stayed with you? In terms of like yung observation mo lang, parang, okay, in fairness, gusto niyo pala sa akin yun Okay. Siguro, ang ginagawa ko kasi, yung ginagawa ko noong 2021, ay makikita pa rin nila na ginagawa ko now. Which is, nandun pa rin ako sa core ko na relatable pa rin as much as possible. Ibig sabihin, dapat yung ginagawa ko, alam kong, okay, naranasan ko din to eh. Correct. May nakita din akong gantong idea, in real life ganito talaga nangyayari. Mas doon ako sa medyo realistic. Tapos now siguro ang in-evolve ko lang naman doon sa content ko, mga skits na parang weird na.
Parang what if scenarios na. Dati kasi puro, ano lang to, relatable. Ito yung mga ginagawa. Hina-highlight Dinugtungan ka mo pa lang. siya ng- Oo, parang oo. universal experience lang. Meron ka isang ginawang skit na yung tour guide na poor guide. Poor guy. Na sobrang, pinaka natawa ko kasi umaalog ka. Kasi Doon ako, umaalog, diba? doon ako natawa. Parang nag-tune out na ako sa sinasabi mo kasi sobrang na-fixate ako na umaalog ka. Sabi ko, oh my God, sobrang bobo nito. I love it so much. So yung mga Parang, maliliit pala diba? na action lang mailalagay mo sa as in, videos. sabi ko, parang first of all, effort talaga mo. Sabi ko, in Ang fairness, galing. very good. Tawa ako doon. And now, speaking of evolution, I think a big part of yung evolution na ginawa mo is yung pagsali mo sa Pencil Box Comedy. You are one of the faces of Pencil Box Comedy. Pero I guess ang gusto kong sigurong i-share pa sa madla is right around 2022, 2023, ang dalas mong manood ng stand-up comedy. Nakita ka namin, tapos lagi namin sinasabi, hoy, ano na, kailan ka sasalang? Tapos ang nakakatawa, ang response mo lagi, oo nga, kanina ready na ako, pero parang ayoko pala. Na parang, meron kasing mga ganong stand-up comedy audiences na parang they go there, but I know yung parang deep down, they wanna try it. And it's always parang a battle with themselves. Sa tipong, like, tatalo na ba ako over that hump? And you never did. And now, I guess we can safely assume you chose sketch comedy instead. But before we go into the sketch comedy, nung kinakagat ka ng stand-up comedy bug, kamusta yung inner dialogue mo at that time? Hindi ko alam pero super fan ako. Ang saya ko pag nandun ako sa stand-up comedy na shows. So natutuwa ako parang laging, shit, parang gusto ko din gawin yan. Ang saya, nakakapagpatawa kayo ng nakikita nyo yung audience, which is ibang-iba sa ginagawa ko online. Doon wala akong pag nag-joke ako, bala kayo kung may matawa or hindi. Di ko kayo kita. Basta ako aalog ako dito. Oo, pero kayo, nakikita nyo actual sa grabe yung yung tapang ng mga nag-stand up, which is di ko magawa. Pero at the same time, parang gusto ko i-try lagi. Pag nandun sa show, pero after na, sasabihin nila, sumulat ka 3 minutes 3 ba? minutes yung start. Say, sulat ka material mo for 3 minutes lang. Yan na. Mas nauuna yung overthink na, ay, parang di naman natin nakakatawa. To sa kanila, paano yung reaction nila? So, yun yung hindi ko pa ma-sure pasukin yung stand-up. Never say never. Tandaan mo, di ba? And then eventually, napunta ka sa sketch comedy sa Pencil Box Studio na, I guess people can look at it as a Saturday Night Live type of structure. Diba? I think more than yung nakikita nyo na final product, I think yung structure. Yung structure of iba-ibang sketch na nakikita nyo, maraming taong involved. Yung mga taong involved are also professional comedians outside the sketch. Kasi I think yun talaga yung construct ng Pencil Box. Kasi a lot of your writers, a lot of your performers are bros that I have sa stand-up. So I think yun yung very exciting thing about Pencil Box. But kamusta yung experience mo in terms of yung nalulunod ka sa specific art form ng comedy, which is sketch? Una, ako masaya ako na napunta ako doon sa field na yun. Kasi nung una, ginagawa ko lang content, parang maliliit lang. Pero parang alam ko lang kung paano siya gawin. Parang I know kung how. Sige, paano ko magpapatawa. Pero yung why, bakit mo ginagawa yun? Bakit nakakatawa tong bagay na to? Yun yung malalaman ko lang nung pinasok ko yung sa sketch shows. Wow. So, dun ko naaaral na, okay, why nagiging fun itong sketch na to? Okay, kasi sinasalamin niya yung mga gantong tao, yung mga gantong scenario. So, ang saya na napasok ko yun sa mga sketch shows. Ang dami ko natututunan sa kanila actually, and now, ang taas ng respeto ko sa mga nakakapagsulat ng material nila. So, iba talaga. Akala ko okay na yung nagpa-perform. Yun yung nakikita natin. Yun yung funny for us lagi na nakakatawa tong komedyante na to. Pero, hindi mo alam yung backbone nun na may nagsulat dyan. Correct. Yun yung nakakatawa. Binenta niya yan sa room of other writers na kinailangan niyang i-convince na nakakatawa to. Inilaban niya yun sa 10 babarilin. Well, yun yung term, Hindi, babarilin. yeah. Babarilin yung idea mo, pero grabe yung lakas na loob na kailangan pag comedy writer ka. Kasi tingin mo funny for you, pero funny ba sa lahat sa 10 to? Tas funny ba sa wider na audience? Correct, So, yeah. Iba yung pag marunong ka sumulat ng material mo. And I think for you as a comedian, ang gift nun is that na-expose ka in
the many ways that you can pursue comedy, that there is no one way to do it. 'Di ba? But also, I guess, as a performer, kamusta yung experience mo knowing na iba na yung nagsulat? Kasi feeling ko, dahil hindi mo na ginagamit yung writing muscle, mas may explore mo ngayon yung character, yung voice, yung intonation. Kamusta ka sa discovery part na yun of you as an actress? Okay, so from ako lang iisip, ako susulat, tas ako din mag-act. Iba yun, para madali lang yun, nasa utak ko na yan, gagawin ko siya. Pero yung iba susulat for you, doon ko na-learn ko siya ng hard way talaga dati. Hard way? Oo, Okay. sa gag show. Okay. So, may sinulat for us. Syempre, may script sa gag show. Tapos, meron doon parang punchline. Ako ang magpa-punchline. So, importante yun kasi doon yung mismong joke. Yun yung pinupuntahan ng buong joke. So, sa last word, binago ko yung wordings. Sa tingin kong funny for me. So, kunyari, parang 10,000. Parang, 10,000. Yun yung nasa script. Correct. Pero sa ko, gawin kong comedy, 10 kyaw. Yun yung gagamitin kong word. Parang 10 kyaw, parang term lang, babaklain Correct. ko. Tapos, yun yung ginawa ko. Yun, after pagkakat ng director, sinalubong ako ng writers. Parang, ba't ka nagpalit ng hindi kinonsult? Kasi, Correct. yung 10 kyaw na word, pwedeng funny for you, pero maiintindihan ba ng audience natin? So, mas okay daw kung pinagpaalam ko sa kanila. Binrainstorm ko sa kanila kasi ready na yung script, i-act na lang. So, hindi mo pala siya pwedeng parang baliin anytime na tingin mo, ikaw yung funny doon. So, yung respect pa rin doon sa creatives, yung mananaik. So, ayun, doon ko siya na-learn na now, lagi ako okay, ano po vision nyo dito sa script Yun, nyo? ganon. Anong nai-imagine nyo dito? Anong character ko dapat? Anong hugot ko dapat dito? So, natuto na ako magtanong and Kung may mag-clarify. right med ba nito? Oo. Sorry. So, ganun Yeah, siya. pero I'm sure ang saya rin nung learning experience for you, right? Kasi, I mean, I would think dahil nung college ka parang you did comedy just like instinctively because okay, tingin ko sa TikTok ganyan. Pero now parang you're getting I don't want to say a more formal type of education, pero it's another type of education of being a comedian. And parang and feeling ko as comedians, parang gusto lang natin curious tayo lagi. So kung nasa environment tayo that encourages us being curious, I think ultimately parang ang sarap gawin nun. Masaya mag-comedy talaga. Correct. Super. 'Di ba? And now also, dahil sabi nga natin sa Pencil Box Comedy nga, dahil sketch yung construct niya, may mga writers, you have been included na sa writer's room. 'Di ba? And you've managed to write 2 sketches, tama ba? Oo, meron. When I say write, as in yung na-post. Tama, 'di ba? Pero siguro as the owner of those ideas, can you take us through yung parang yung butas ng karayom na nilusutan mo para lang ma-yes nung other writers, ma-shoot according to your vision, then ma-post kasi like para ka ring nanganganak ng ganun, di ba? Diyos ko, kumbaga parang sa mga marketing, ano ba yun, mga deck, ilalaba mo yung deck bago makarating dun sa mga creators. Diyos ko po. Hey! Whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Ako noon, December yun Okay. nagsulat ako. So parang sabi nila, mag-try ka na kasi mostly talaga writers namin lalaki. So sabi ko, okay, susulat ako for Pencil Box. Siguro meron akong idea for charot na content, pero hindi ko siya kaya i-produce kasi parang ang daming elements na hindi na kaya ng ako lang. So sabi ko, okay, bato ko to sa Pencil Box. So magsa-start yun sa germ or idea lang. Parang, okay, what if may, kunyari, Pinoy na zombie pero nasa ibang bansa siya. So yun lang. Tapos sabi nila, okay, so ano pa idea? Try mo isulat. Okay yung germ. So script mo muna para mas ma-imagine namin yung gusto mo mangyari. So sulat ako. Tapos binato ko sa mga writers muna. Ipipitch mo yung idea. So ito po yung idea ko. Ayan na, sasabihin nila, ba't ito yung linyang ginamit mo dito?
bakit yun yung need na gawing line dito. Tapos sa punchline, better sana if ganto. So, nagkakaroon na naiiba na yung sa idea mo. Which is okay lang kasi nag-i-improve. Correct. Tapos, pagkadaan ko sa 2 writers, ipipitch ko na yun sa head writer namin. Tapos, babasahin yun sa harap ng 10 writers pa. If funny or papasa or kung tatawagin namin, masa ba yan? Parang ma-absorb ba yan ng masa or baka funny lang for you? Hindi naman sa iba. So, nung na-approve pa nung 10 na writers, may script consultant pa na mga senior writers. Yun na yung magko-comment na, okay, sige, pwede. So, yun naman, siguro, mas mature na yung age nila. So, tingnan din natin kung pasok sa amin, Gen Z, pasok sa millennial, and now sa senior writers, which is mga senior writers ng gag show dati, which is sa Bubble Gang. So, nung pumasa na sa kanila, okay, sige. So, nung nakuha mo yung ganun, ano yung feeling? Kasi parang, girl, medyo nilakbay mo talaga yung approval, ha? Oo, ilalaban mo yun. Tsaka parang may cut-off 8 lang yung makakapasa nun. Pero more than 10 kaming magsusulat. So, yun yung labanan nun. Ang saya sa feeling na nandun siya sa final na babasahin namin for pre-prod. So parang ako, nakalusot na. Pero hindi pa doon natatapos. Correct, meron pa. Kasi i-act pa yun ng actors na pipiliin ng head writer na i-cast doon. Correct. So di mo alam kung paano i-act yun, kung maiiba ba yung script mo or ma-act ba nila ng maayos. After pa nila i-act, di mo alam yung magiging reaction ng audience. Correct. So, di mo ramdam ko yung kaba mo ngayon pa lang pag nire-relieve natin. Hindi pa full feeling hanggat wala yung feedback ng audience. Tama, oo. So, ayun siya. Pero masaya, nung nakasulat na ako, parang ano ba yun, birth pain lang siya. Correct. Tapos wala na, parang, okay, kaya ko na pala uli. So, nakasulat uli ako ng isa nun na na-approve uli. Tapos now, yun, nawawala ako sa track uli. Kailangan ko muna bumalik para sumulat muna uli ngayon for Pencil Box. Masaya. Kumbaga parang napaka-glorious niya. Kasi pag nakuha mo yung approval, parang deserve ko yan, no? Achievement yun. Sobrang Grabe, badge no? yun sa akin na nakasulat ako ng pencil. Nakakatuwa. Saka feeling ko rin parang nakaka-affirm siya as a writer. Kasi parang okay, yung ginagawa ko pala sa TikTok, parang kaya ko pala siyang gawing mas universal pa. Especially if di ba nga sabi mo personally sa TikTok gusto mo like relatable. Pero ito, sige, torture test pop to even make it more relatable. Tapos tipong, I did that. Masaya. So, achievement ko yun ngayon na nakapagsulat na ako. So, pakisabi po sa ating mga manonood kung ano yung sketch na yon na una mong iniluwal sa mundong to. Okay, ano siya, Filipino zombie. So, wala. Ang idea lang nun, yung Pinoy na zombie ay nasa ibang bansa at nakakita siya ng kabayan. I love it. So, paano siya mangangaswang ng may Pinoy doon? Ayun lang. Pasabog. Grabe. Pero iba talaga yung art of pagbenta pa, no? Oo. Pero feeling ko dahil sabi mo kanina, dahil ever since naman ginusto mo na magbenta, I'm sure part of that medyo, Actually, diba? Oo nga, no? Diba? Parang part of that, parang hindi mo pa siya nagagawa, pero parang feeling ko meron kang instinct na nagsasabi na parang alam ko yung kaunting parts nito, di ba? Ang galing. Oo nga, no? Connected nga. Wow. Ay, sasabihin ko yun lagi sa mga interview na connected yung pagbebenta. O kasi binibenta mo idea mo, tapos Correct. titignan mo kung bibilhin nila yung idea mo or not. So, parang business na din pala Yun talaga. din siya. to. Ayun. So parang nakakatawa lang. I mean, feeling ko you're just gonna write more sketches and eventually, Sana talaga. parang feeling ko rin matutuwa ka pag eventually like ikaw na yung i-consult for sketches. Kasi 'di ba parang dahil ang goal mo na rin there is parang how to make this better and wala lang. Parang feeling ko masaya yun. Saya, sobrang saya nung involved ka sa creative process ng isang comedy show. Yes. So pag yung sketch ba na ganun, do you also have a say in how it is directed in terms of prod design? Oo. Background music, Part camera talaga. angles. Part Wow. sa pre-prod yun, yung parang ano nai-imagine mo dito. Sa mga damit, simpleng costume, may effect yun dun sa video mo eh. So parang kundi realistic yung mangyayari. Yung shots, mas technical na yun. Hindi, Correct. wala pa ako alam dun. Aminado ko. So sa director namin yun. Pero kung paano siya babanggitin yung wording. So yun, lagi naman ang nagre-read or nagpapabasa sa mga artista nung script ay yung kung sino mismo yung sumulat. So, yun. And sabi mo nga kanina kung meron kang mga collaborators for your personal sketches, ito na kunyari may kausap kang mga prod design and other writers. Ano yung napapansin mo sa kanila in terms of
just them being creative? Ano yung, parang, ito pala yung mundo na parang pare-pareho pala tayo or we all want the same thing? Nasabi sa akin nung director namin dati kasi pag sinasabi, ba't ka komedyante? Sinasabi ko, wala, gusto kong magpasaya ng tao. Aha. So, bigla niya sinabi sa akin, hindi ba lahat ng klase ng trabaho, ang goal ay mapasaya? Nakakauga naman yun. Tama naman siya. Diba? Pero parang, wow. So, parang feeling ko lagi, komedyante lang, pag komedyante ka, ikaw lang nagpapasaya sa tao. Pero kahit simple, kunyari, nagsaserve ka ng food, gusto mo masaya yung masaservan Correct. mo. So, parang hindi lang pala siya for comedy. So, same dun sa prod team namin. Kung ano man line ng work nila, hindi naman sila yung magpapatawa. For example, sa wardrobe, sila yung magbibigay ng damit. Makakatulong sila dun sa simpleng sketch mo. So, ang goal din nila, mapasaya ka, masatisfy ka. So, parang same goal lang pala tayo lahat dito na gusto natin magpasaya ng tao. Sa different ways lang na kaya natin or gusto natin. I love that. And then, because nga, ang dami mong ginagawang types of comedy and you have been doing this for 4 years, pag may mga periods ka of tipong walang lumalabas, kasi parang for me, it comes in, parang for me, that comes in seasons diba? Parang, are you able to manage that better pag merong mga periods of drought or tipong medyo wala ngayon? Minsan talaga para mapapa-question ka na, ano pa ba? Parang ano pa yung ibibigay ko sa kanila? Parang yun na yun, all out na. So, natutunan ko siya na dapat mag-pause ka muna. Kasi pag pinilit mo i-produce yung something para sa audience mo, mararamdaman nila yun eh. Hindi ko alam, feel ko mararamdaman mo pag hindi okay yung na ibibigay sa'yo. And then pause muna, tapos laging tinuturo sa akin ay lumabas. Lumabas. Yeah. Mag-observe ka talaga kasi yung ideas nandyan lang yun. So, kailangan talaga kung kaya nga daw mag-commute, better. Kasi mas madami kang makakasalomo. Yeah, shinare sa akin shinare sa akin ni John Santos nung nandito siya. May mga komedyante talaga siyang kilala na they will take road trips for weeks to just observe every billboard, every karatula sa mga barangay. Kasi data yan na baka hindi mo magamit now. 'Di ba? Pero malalagay siya sa subconscious mo tapos pwede mong hugutin anytime you need it. Yes. So, diba? mas more on immersion talaga sa mga tao. Correct. Tapos doon ka makakakuha ng ideas. Nakaka-help nga din now na nakikipag-collab ako sa mga writers. Ideas nila. Yes. Kuhanan ko. Pero hindi kailangan pilitin lagi magpiga ng idea kasi mahirap yun talaga. Correct. Yung pipigain mo. Lalo na now, nagde-daily ako. Kung parang iisipin ko lang, dapat Girl, mag-daily. Dapat mag-daily. So pag hindi talaga kaya, let go ko muna. Okay lang mag-pause. Let go and let God muna. Oo. Okay. Let go and let God. So in terms of like getting ideas, ano yung mga paborito mong i-observe now? Kasi yung tipong pag nakarinig ka ng ganong usapan, tipong i-eavesdrop ka ng kaunti. Okay, nakaka-help sa akin ngayon ay sa mga nanay content. So now nakaka-help yun sa kapitbahay namin. Aha. So kasi parang townhouse yung bahay ko eh. So rinig talaga kung ano yung pinag-uusapan. Simpleng pag pinapagalitan, yung mga yaya na in English yung mga Oh my God, anak na- yes! So sabi ko, ay nakakatuwa. Saka yun. yung mga yayang ini-English yung mga alaga nila, parang grabe yung conviction nila, no? Yung tipong, hindi. Tama tong sasabihin ko. And ang sarap niyang i-absorb. Kasi parang, first of all, hindi niya anak. Oo. Pero yung certainty niya na makikinig tong bata sa akin at lahat ng sasabihin ko, pasabog. Nakakatawa sila. Siya yung sunod sa nanay eh. Pag wala yung nanay, nakakatawa. Tapos pag nagtatapon ako ng basura paggabi, kasabay ko yung mga helper. Tapos talagang may chismisan sila sa mga Correct, boss nila. correct. So, ansaya. Correct. Masaya. Gusto ko rin pag kunyari nagchichismisan yung mga yaya, tapos siyempre may mga alaga silang bata, nagko-code switch sila. Diba? Parang pagkasama nila yung mga mare nila, like sometimes in their local dialect, tapos mas may taray, pero pagdating dun sa bata, parang mas gentle, o kaya English, tapos like machine gun yung taste. Sobrang nakakatawa siya, parang oh my God. Oo, tuwing hapon talaga magkakasama sa yung mga helpers, tapos may mga alaga sila. So yung switching talaga na,
tama ka, yung ano nila, yung Diba? lengguwahe Diba? nila. Tapos bigla silang i-Englishin nila yan. Correct. Galing mag-switch ng mga to Para siyang Avengers Endgame, yung lahat nagsama-sama. Kasi talaga sobrang, ang daming nangyayari. Diba? Diba? Para silang may group, parang may group sila sa Facebook na, okay, mga 4 p.m. lalabas tayong lahat, dali nyo yung mga alaga nyo. Correct. At baunin nyo ang 4 dialects. Because kailangan, hindi nila maintindihan kung ano talaga ang pinag-uusapan natin. Oo, ang galing! Ganun sila, diba? Nakakatuwa sila, no? Simpleng ganun lang, magkaka-idea ka na, okay. Ako naman, lately, ang amats ko is, pag may nakikita akong usually mga girlies na merong dalang iced matcha latte. Oo. parang ko they're a specific kind of mid-20s Gen Z na parang they look at the world na parang they can conquer it and then they just have their iced matcha latte. Parang, and usually naka-athleisure sila, galing silang yoga or Pilates. Pilates. Tapos, ganda sila magsalita lagi. Diba? Oh my God. Oh my God. Oo, Tapos, meron. tapos ang tawagan nila sa isa lagi may babe. But babe, no. But babe, I don't like that for you, babe. Parang, nagko-collect pa ako ng data sa kanila right now na parang, kasi parang feeling ko sobrang naiintriga ako kasi parang buong karakter na sila. Diba? Kompleto na. Kompleto ni. Kompleto na sila. Kaya rin ang sarap mag-observe kasi parang kompleto na i-absorb mo na lang tapos i-interpret mo na lang. Laking help talaga people watching, Correct. no? Oo. Sino pang, like kunyari sa friends mo, wag nating pangalanan kung ano yung specific, at kung ano yung specific friend group. Ano yung mga na-absorb mo naman sa kanila in terms of their hugots and kung anong mga bit-bit nila ngayon? Ano ba? So, hindi kasi ako pala meet ng friends kasi nahihiya ako. Hindi ko alam ba't nahihiya ako sa friends ko. Gusto ko lang online kami. Feeling, Okay. okay, so sa friends naman, parang kanya-kanyang kwento nila doon sa families nila. So, mas pang indoor kasi weakness ko talaga now sa friends ko, nag-office sila. Never ako nakaranas ng office. Oh my God. So, hindi ko mapapasok. Yun sa'yo, weakness ko Kasi ang from office content. student, diretso ka na agad superstar. I mean, diba? Pero Yeah. yun lagi na-observe sa akin sa writing ko. Kung makikita nyo, walang office content kasi hindi ko pinapasok. Kung may office man, Sige, mag-job interview ulit sa tayo brands. dito. Charing, gets. Oo nga, no? wala akong experience, which is medyo inggit ko siya kasi sabi nila sobrang daming nangyayari sa office. I mean, I've Corporate world. made a career out of it for the last 4 years. And parang feeling ko, freelancer na ako nawa, pero ang dami pa. Like, kunyari rin, kasi because we deal with a lot of agencies, so parang na-observe ko pa rin yung mga daily ganap nila. Kasi parang, alam ko pa rin, ganun pa rin yan, very likely, ganito siguro yung nangyari dyan. So parang meron pa rin constant flow of inspiration na medyo thankful ako for that kasi nakahanap ako ng lane na tipong, hindi, kaya ko mag-job interview content up until the day I die kasi may namimit ako Diba? mga taong ganun. Feeling ko missing piece ko yung sa corporate world. Laking nun sa akin na hindi ako nakapasok. Well, I don't think you should look at it that way. Kasi you also do other, like many things more successfully. And feeling ko yung nasa pencil box ka now, yung construct nun parang corporate din yun Actually. Yung merong hierarchy. Kasi kailangan mo rin, I'm sure pag nagpipitch ka sa isang tao, iba mo ibenta kung paano mo siya ikwento kay person A, kay Yes. person B. May himas kang gagawin. Yun, I mean, parts of it naman are there Sa bagay. Oh. Pero yun siya kasi nag-start ako puro student Correct. Classroom content ako. Tapos next ko na doon nung syempre done na ako sa school, napiga ko na lahat ng content ko doon. Lipat ako sa indoor naman, nanay content. So yun lagi ko na-observe. So now, yun yung inaalam ko yung sa labas pa. Yan, for example, yung sa hosting. So nakaka-attend ako events. Okay, pasok ka sa character playbook ko. Correct. So host naman ngayon. So now, yun, maganda pa rin na nakakarinig ako ng office na kwento nila. So, nakaka-help pa rin siya, lalo na pag mga branded contents, ginagawa kong office yung setup. So, Ano ba, as someone na hindi pa nag 9 to 5 or corporate, paano ba ini-imagine ang corporate jungle right now? Ano ang mga na-i-download sa'yo? Diba? yung mga napapanood ko sa mga rom-com, yung may secretary na yung tatakbo sa umpisa, sa intro na may coffee. Tsaka ine-expect ko lahat ng business ay may elevator kasi yun yung intro lagi. Diba? Tama naman. Ayan. Pero gusto ko napaka-specific ng visuals mo. Parang 2005, 2006 Diba? movie.
Diba? Yun idea ko, tapos may mga cubicle, tapos meeting in 5 minutes, tapos lahat may pupuntahan na conference. Oo. So yun, tapos may Tama pantry. naman. Tama Oo, naman. Tama naman. Mas mas may hilahan pababa. Yun yung di ko na-imagine. Oo. Gets. Pero I mean, I'm sure bibigay sa'yo ng universe yan as a gift eventually kung hinahanap siya ng iyong puso. Pero speaking of hinahanap ng iyong puso, isa ka ring negosyante. Yes. And I think, nakakatuwa na early on to your career, ginawa mo na siya agad and now meron ka ng 3 branches of, 'di ba, Pedal Cafe. Pero kasi yun, manager ka dun, 'di ba? Parang you need to play the role of a manager na parts of it parang ginagawa rin sa corporate. Anong klaseng leader ka now na parang mayroon ng 3 branches? Kasi 'di ba, maternal type or ikaw ba yung tipong you want to be not very accessible to them emotionally kasi you don't want to be exposed. Okay, so nung una, gusto ko talaga hands-on ako kasi first business ko to na galing talaga sa pera ko. So, gusto ko kung ano yung mga iuutos ko or ipapagawa ko sa mga magiging baristas ko kasi yun, coffee shop siya. So, gusto ko, kaya ko din para maintindihan ko kung saan sila nanggagaling. For example, kung hindi ko siya inaral, di ko maintindihan na pag sinasabi nila, hindi po natin naabot yung quota ng sales. So, maintindihan ko bakit ano nangyari now. So, wala pong office ganito, weekends, wala pong office. So, sabi ko, okay. Tumao kasi ako ng weekends dyan. Alam ko na wala talaga. Hindi talaga maaabot yung sales na need natin. So, parang naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Kung inaral ko din siya. Unlike pag umutos lang ako na, parang lagi ko silang i-judge na, hindi kayo nagbebenta kasi. Correct. Kayo may problema. So, now, ayun, nag-training talaga ako kung paano magbarista and kung paano mag-manage. So, nung una, very hands-on. Nung isa pa lang yung branch. Doon naging 2-3 na. Doon ko na naiintindihan yung may personal problems pala yung each mga barista na pwedeng Ayan. parang masyado na akong familiar sa akin. Tapos makikita nila nagko-comedy ako online tapos hindi magagalit ako sa kanila. So parang wala nang kailangan ko ng bad cup, good cup na Correct. mangyayari doon. Hindi yung ako lahat na friends tayo, tas magagalit din ako sa'yo, tas friends na naman tayo. Tapos nakawig ka sa TikTok after, di ba? Gets. Pag uwi nila, pinagalitan ko sila, tas nagko-comedy siya Si dito. Mamu, di ba? So now, medyo nandun na lang ako sa likod na part. So may pinag-handle na ako noon na nakikita nila actual. Tas binivisit ko na lang sila from time to time. Wala. Ganyan din sa corporate eh. May mga ganyan. Parang ganyan din yung energy of tipong ano yung klaseng leader, anong klaseng leader ba ako kailangan nung tao na to? Kasi hindi pwedeng isa ka lang for everyone eh. Iba-iba. Yung iba, ayaw nilang masyado mo silang kinakausap. Pero love ka nila na ganun ka lang. Diba? Yung iba naman, gusto talaga nila parang friendly kayo. Pero ikaw naman, girl, social battery, papaano? Yan din. So parang minsan pahinga ko din sana yun sa business. Pero parang expect nila, nakakatawa yan si ma'am. Parang ako, hindi lagi. Parang gusto ko din mag-try lang yung business na side din, pahinga din. Saka dun minsan sa gusto lang content. natin sumimangot lang, no? Oo, Minsan gusto lang natin ganito lang. wala, kailangan parang ready ako na, knock! Parang ready. May ready ako dating joke lagi. So, ayun yung parang, pinapaano ko sa kanila, parang boundaries din namin. Parang boss nila, tapos sila yung nagwo-work for me. I love that. And do you find yourself parang exploring other business concepts pa? Oo talaga. Anong pinaka-dream business mo? Kung ima-manifest natin siya now. So now, gusto ko talaga magkaroon ng cafe. Pero Check na nung napasok ko na siya and say ko, okay, mahirap pala now yung cafe. Parang okay na ako sa pagpa-franchise na lang ng cafe. Kasi yung supplies, di ko kakayanin mag-source ng mga supplies. Every time, no? Lalo na ang daming coffee businesses ngayon. So now, nandun ako sa product-based. So magbebenta ng something. So now, may tinatry ako now. So hopefully, maging okay siya soon. Yeah, may niluluto tayo. Pero gusto ko talaga sales, yung mabilis lang. Correct. Nakakatuwa na babalik tayo dun sa sinabi mo kanina na ever since gusto mo na at medyo alam mo nang kaya mong magbenta. Oo eh. Medyo gift yun, no? If you think about it. Kasi parang feeling ko dun naman talaga yung source. It's just that nag-translate siya into content. Binibenta mo yung humor mo. Nag-translate siya sa pencil box. Binibenta mo naman yung writing mo.
So parang feeling ko, salesman ka talaga. Yes. Sales lady. Sales lady! Yung mga stockings. Diba? So, sa tingin mo saan galing tong part na to na parang you're just, meron ka nung ganitong talent? Okay, yung parents ko ay nasa sales ever since Yun pala pinanganak ako. Tapos, Yun na yun. So, natutuwa ako yung sa idea nung may binebenta sila tas magiging pera after sa kanila. So, sabi ko, ay, ang saya ng palitan. So, yung tatay ko nagkaroon ng pwesto sa palengke. Yung nanay ko nagbebenta ng mga produkto. Tas silang dalawa combined, nagbenta din ng mga products. So, sabi ko, okay, gusto ko din yan. Natutuwa ako sa, yung one way lang. Yeah. Ayan. Saka nakatulong talaga siya kung yan yung environment na kinalakihan mo. No? Kasi ako yung environment ko that time. So yung mom ko is an economist, yung tatay ko is an engineer. Pero pag weekend, nagkakatay kami ng baboy, binibenta yung karne, nagbibenta sila ng mga laruan kapag holiday season. So raketera rin silang talaga forever. Which is ikaw now. Which is ako now. So parang nakakatuwa lang na because there are people na hindi kayang mapagsabay yung 9 to 5 with other things. Tapos parang ako, I think gift na rin siya na tipong buti ganun ako pinalaking environment na kayang, hindi, pagsabayin mo lahat. Diba? Then talaga mag-start din, no? Kung Oo. sino yung mga nakapaligid sa'yo. So ako, yun, sila talaga yung mga inspo ko doon sa pagbebenta-benta. Pasabog. And then, in like the next, I don't know, 5 to 12 years, what is just a big, ang laki ng 5 to 12, no? Hindi nga natin alam kung may brand tayo in 2 weeks. Hindi nga natin alam kung may trabaho tayo in 5 to 12 days eh. Napunta tayo sa 5 to 12 years. Diba? Pero like, what is a big creative project na, alam mo yun, kung nagmamanifest kayo yung sinusulat mo na parang universe, give mo naman sa akin to, kaya ko naman to. Ano yun now in your heart of hearts? Gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong business. Yung ako yung lahat sa creatives, pati doon sa mismong produkto. Paano siya ibebenta, marketing ng product. Yun, feeling ko heart yun ng businesses, yung pagmamarket. Aha. Which is now, feeling ko, papunta ako doon. Kasi ito yun, naaaral ko ngayon yung marketing ng brands ng iba. Aha. So, gusto ko dumating yung time na ako naman yung brand, hindi naman ako yung magbebenta for them. Parang ibebenta ko to kasi produkto ko to. So mas business pa rin ako naglilin now. I love that. Exciting. So, 'di ba? Baka naman ikaw na ang sunod na host ng Billionaire Channel. Oo, baka magpa-billboard na ako ng ano. Ako din yung magbe-billboard ng produkto. Yung katabi mo yung mga endorser mo, 'di ba? Sa likod lang sila. Gagamitin ko lang yung way para magka-billboard ako, no? Correct. Kung di ako kukunin ng brands, gawa ko brand para magka-billboard. Tama. Nakakatuwa kasi parang ang pinaka nakuha kong download from you today is parang, oo, you love comedy, pero parang yung love mo for just business and coming up with concepts in general, equal lang silang dalawa. So, papunta talaga doon para siyang, kailangan ko pagdaanan to lahat para mapuntahan ko yun. I love that. Well, thank you so much, sis. Sobrang saya naman ito. Thank you. Thank you din. Nagkaroon ako insights din sa mga 9 to 5. Ay, Yeah. pero nakakatawa parang I thought this was gonna go a certain way, pero parang lalo lang tayong parang sobrang chill, seryoso lang siya. Oo nga. Negosyo and all that. At least di mo ko na-expect mag-knock-knock jokes ngayon. Well, naisingit mo kanina as an act out. Pero 'di ba? 'Di ba? Pero maraming salamat. So guys, i-follow nyo naman si Charuth. Kung hindi nyo pa siya fina-follow, pakisabi nga sa kanila kung hindi ka pa nila fina-follow kung saan kanila makikita. Oo nga. Makikita nyo ako kahit saan dami kong kamukha daw eh. So, Charuth or Charlize Root ako sa lahat. Bakit yung madaming kabuka? Hindi ko alam, kahit sino lang itag nila sa akin. Minsan may magchat-chat sa akin, kayo po ba yung nasa harap ko sa UV Express? Teka, patulog na ako. Ba't ako sasakay UV Express now? Tapos, ikaw ba yung nasa 7-Eleven, gantos? 7-Eleven, Samar? Ay, hindi ako yan. Kung sino, di ko na alam kung sino yung totoong Charot sa'yo. Iniisip Gusto ko nila. yung 7-Eleven Summer. Oo, yung mga ganun sila. So, ang layo na masyado. Well, thank you so much for making it all the way to this point of the episode. Don't forget to click subscribe and follow sa Spotify and sa Apple Podcast. And don't forget to rate and review us as well. Follow us on Instagram. That is Kaya Pa Ba Pod. And I am Baus Rufo on Instagram. And hey, it's Baus on TikTok. Maraming salamat. We will see you sa sunod na episode. Bye-bye. Bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.